Deserve ba ni Elisa maging official housemate sa PBB Club 2.0? Isang tanong ang muling gumising sa emosyon ng buong fandom. Bakit si Elisa? Sa libo-libong bumoto, sa dami ng umaasang makabalik ang mas deserving. Si Elisa ang muling nakatuntong sa bahay ni Kuya. Pero linawin natin, hindi pa siya official housemate. Wildcard pa lang, pagsubok pa lang, at ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Marami ang natuwa, mas marami ang nenas. Mas marami ang nagtanong, deserve ba talaga? Sa comment section, parang digmaan. May nagdiriwang, may nagdadabog, may nagtataka, may napapailing. May nagsabing, plot twist lang to ni Kuya. May nagsabing, ginagamit lang sila para sa ratings. May nagsabing, love team over values na naman. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, may isang katotohanan. Ang wildcard ay hindi gantimpala. Isa itong last chance, at si Elisa ay binigyan ng pagkakataong burahin ang kanyang nakaraan. Tanong ngayon, kaya ba niyang baguhin ang kwento niya? O babalik lang siya para patunayan ang lahat ng bash? Habang si Elisa ay nasa gitna ng kontrobersya, nandyan si Rave. Tahimik, consistent, task slayer, walang ingay, pero may resulta. Si Rave ang klase ng housemate na hindi kailangang magpakyut para mapansin. Hindi kailangang umarte. Hindi kailangang umasa sa love team. Trabaho kong trabaho. Laban kong laban. Kaya para sa marami, si Rave ang tunay na simbolo ng deserve. At ngayon, sila ang maghaharap. Elisa versus Rave. Hindi lang ito laban ng lakas. Hindi lang ito laban ng talino. Ito ay laban ng pananaw ng taong bayan. Laban ng second chance versus proven consistency. At kung iisipin mo, hindi naman galit ang tao kay Elisa dahil sa pagkatao niya. Galit sila dahil sa pattern. Galit sila dahil sa takot na baka bumalik ang kilig over task. Baka bumalik ang drama over diskarte. Baka bumalik ang focus sa sarili, hindi sa grupo. Samantalang si Rave, kumakatawan sa isang pangarap ng maraming fans. Na sa PBB, hindi dapat nananalo ang ingay, kundi ang integridad. Pero ito ang twist. Hindi rin natin pwedeng ipagkait kay Elisa ang pagkakataong magbago. Lahat ng tao nagkakamali, lahat may kahinaan, at lahat may karapatang patunayan na mas higit sila sa nakaraan nila. Ang tanong, gagawin ba niya, dahil sa laban na to? Hindi boto ang magliligtas, kundi gawa. At sa kabilang laban, Marco versus Anton. Anton ang simbolo ng disiplina. Marco ang simbolo ng kontrobersya. Isa ang gustong ibalik ng prinsipyo. Isa ang gustong ibalik ng engagement. At dito mo makikita kung ano talaga ang direksyon ng season na to. Storyline ba? O values? Kaya ngayon, habang ang fandom ay nag-aaway, habang ang comment section ay nagkakagulo, isang bagay lang ang sigurado. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento. At hindi pa tapos ang pagsusulit sa pagkatao nila. Kung manalo si Elisa, ibig sabihin, pinatunayan niyang mali ang lahat ng bash. Kung matalo siya, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng karamihan. Kung manalo si Rave, ibig sabihin, may pag-asa pa ang prinsipyo sa PBB. Kung matalo siya, mas lalakas ang tanong kung patas pa ba ang laban. Pero sa dulo ng lahat, hindi si Elisa ang kalaban. Hindi si Rave ang kalaban. Hindi si Anton. Hindi si Marco. Ang tunay na kalaban ay kung anong klaseng PBB ang gusto nating suportahan. PBB na puno ng aral. O PBB na puno ng ingay. Kaya sa susunod na episode, hindi lang task ang papanoorin natin. Pagkatao, pagbabago, katapatan. Dahil sa wildcard na ito, may isang babagsak, may isang babangon, at may isang kwentong tuluyang mababago. At ikaw, kanino ka? Sa second chance, o sa consistency, sa redemption, o sa prinsipyo? Ito ang PBB Club 2.0. Hindi lang bahay ng artista. Ito ang bahay ng mga desisyong sinusubok ng buong bayan.